Bago natin simulan ang part 6, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat, maraming salamat po. Sa wakas, dumating ang araw ng 1v1 combat test. Ang lokasyon ng pagsusulit ay sa Mana Barrier Hall. Bawat taon, sa panahon ng 1v1 combat test, puno ang buong lugar ng pagsusulit at nagsimula na ang huling laban sa pagitan nina M at Luan. Lumakad si Luan sa gitna. Ito na ang araw na kanyang hinihintay, ang makaharap si Michael. Sinabi ni Strang sa kanya na alam ng kalaban na malamang na makikipaglaban si Luan sa malapitan, at kung ang kalaban ay nakahanda para dito, magiging mahirap para kay Luan. Nakakatawa na pareho silang may masamang ngiti nang tanungin ni Luan kung ano ang mangyayari kung lumapit siya sa lalaki, at sumagot si Strang na isang suntok lamang ang kailangan. Ininform ng instructor na upang maging malapit ang pagsusulit sa tunay na laban, may iba't ibang geographical na katangian na inilagay. Tinanong ng instructor kung handa na sila, sumagot sila ng oo. Napansin ni Luan ang isang bagay, tumingin siya kay M at natanto na ang kondisyon ni M ay hindi normal. Ang paghinga ni M ay mabigat na tila siya ay galit. Napansin din ni Luan na hindi kasing mayabang si M tulad ng dati, na nagbigay sa kanya ng ideya na may mali. Nagdesisyon siyang suriin gamit ang player's eye. Nag-activate ito, at ang status window ay nagsasabi na si Michael Garhill ay isang third-class magician na may mataas na potensyal at double custom feature. Mayroon ding espesyal na kondisyon na tinatawag na Berserk Hidden. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Luan ng Berserk at bukod pa roon, nakalagay na hidden ito. Nagpag-usapan siya kung si Mikel ay kumuha ng anuman upang itago ang kanyang paggamit ng droga bago ang pagsusulit. Nagkaroon ng drug test, ngunit napagtanto ni Luan na ang professor na namamahala sa testing ay si Professor Elric, kaya't naisip niya ang posibilidad na ginawa ng tiyuhin ni Michael na inumin ito at tinulungan siyang makaligtas dito. Sinabi ng instructor na ang tanging mahigpit na ipinagbabawal na magic sa spore ay ang black magic. Ang lahat ng magic na batay sa 4 na elemento ay pinapayagan, at isa sa alang-alang ng mga instructor ang antas ng magic na tumama sa kalaban upang masukat ang score. Pinaalalahanan ng instructor na huwag mag-alala tungkol sa kalaban dahil sa loob ng Mana Barrier Hall, ang bisa ng magic ay nababawasan ng 99%. Tinanong ng instructor kung may mga tanong sila. May tanong si Luan, kaya't pinayagan siyang magsalita. Tinanong ni Luan kung ano ang mangyayari kung may matagpuan na gumamit ng ilegal na potion. Nagulat si M nang marinig iyon. Ipinaliwanag ng instructor na kung mangyari iyon, ang estudyante ay mawawala ng karapatan na sumali sa pagsusulit at ituturing na bumagsak. Gayun din, depende sa tindi, maaaring umusad ang pagsusuri upang matukoy ang pagpapatalsak. Tinanong ng instructor si Luan kung bakit niya ito tinanong. Wala namang sinabi si Luan, ngunit binigyan niya si M ng isang nakakabatid na tingin. Inutusan ang mga estudyante na pumwesto. Alam ni Luan na ang mayroon siya ngayon ay isang hinala lamang, dahil siya lang ang makakakita nito sa kanyang status window, walang maniniwala sa kanya. Kailangan niyang makahanap ng solidong ebidensya. Pumwesto silang dalawa at inihayag ng instructor na simulan. Hindi nag-aksaya ng oras ang dalawa at agad silang nag-charge sa isa't isa. Gumawa si M ng makapangyarihang berdeng orb ng magic habang sumisigaw na mamatay si Luan, at nagdulot ito ng mga ubas na umikot sa binti ni Luan. Ngunit madali lang itong na-slice ni Luan.
Nagulat ang mga estudyante na nagawa niya ito ng madali. Nagtaka sila kung bakit hindi gumana ang spell ni M sa kanya. Mabuti na lang kay Luan dahil nabawasan ng mana barrier hall ang lakas ng magic pero hindi ang kanyang sariling lakas. Tumakbo si M patungo kay Luan at nag-summon siya ng isang bungo na nag-aapoy, at inatake si Luan gamit ang apoy. Sinundan ito ng bilis na skillfully na naiiwasan ni Luan. Patuloy na tumakbo si Luan at sa kabutihang palad, nakatago siya sa likod ng isang malaking bato habang ang apoy ay sumiklab sa paligid. Habang nagtatago sa likod ng batong iyon, sinubukan niyang obserbahan si M. Napagtanto niyang ang mga epekto ng potion ni M ay ang pagbawas ng casting times at pagtaas ng koleksyon ng mana. Tinukso siya ni M na lumabas. Napansin din ni Luan na mas labis na naiinip si M kumpara sa dati, at mula sa mga datos na iyon, natukoy niya kung ano ang nakuha ni M. Napag-alaman niyang ito ay ang Herb of Awakening na Burning Flower. Napansin din niya ang nanginginig na kamay ni M, labis na kasiyahan, pag-suppress ng pain receptors, at nabawasan na kakayahan na makilala ang kaibigan at kaaway. Kaya't lahat ito ay nagdagdag. Patuloy na nilalanggam ni M si Luan. Alam ni Luan na ang natitirang bagay ay ang pain suppression. Lumabas si MCA at sinabi kay Mikkel na hindi nakapagtataka na mas confident si Mikkel dahil dito. Tinanong ni Mikkel kung ano ang ibig niyang sabihin. Umusok si Luan ng burning flower. Nagulat si Mikkel. Sinabi ni Luan na hindi ito mahalaga dahil hindi siya mangangailangan ng ganoon para talunin si M. Ininform niya si M na papunta na siya sa kanya. Gumamit si Luan ng time refraction. Nahihirapan si M dahil masyadong mabilis si Luan. Sinubukan ng loser na ito na harangan ang daraanan ni Luan sa pamamagitan ng paglalagay ng ice wall, ngunit walang silbi. Sinira ni Luan ang ice wall gamit ang kanyang malakas na sipa. Nagulat ang mga professor, nagtanong ang mga estudyante kung magic ba iyon. Hindi sila makapaniwala na si Luan ay tumakbo patungo kay M sa isang iglap. Ngunit bumawi si M. Nag-summon siya ng isang higanteng salamander na nag-aapoy. Ang atake na ito ay isang third-class magic at ito ay isang fire lizard. Upang labanan iyon, hinigpitan ni Luan ang kanyang kamao at ginamit ang earthquake. Sinipa niya ang lupa at ito ay sumabog, lumilikha ng butas na sapat na lalim para mahulog ang fire lizard. Natuwa ang mga estudyante sa kung paano nilabanan ni Luan ang apoy gamit ang elemento ng lupa. Nawalan ng balanse si M, nahulog siya sa kanyang puwit at sumigaw nang lumapit si Luan sa kanya. Inihanda ni Luan ang kanyang daliri habang sinasabi kay M na huwag maging. At tanggapin ito. Naguguluhan si M at nakatitig sa daliri, ngunit ang daliring iyon ay puno ng napakalaking kapangyarihan. Ilang segundo mamaya, ang buong stadium ay nanginginig habang isang malakas na kaboom ang umuusbong sa buong lugar. Ang nakabibinging tunog na iyon ay nagmula sa huling atake ng ating MC, isang forehead flick. Lahat ng estudyanteng naruroon sa stadium ay nakabuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Ang alikabok sa paligid ay nagsimula ng lumugar. Napansin ni Luan ang isang bagay sa harap niya at iyon ay si M na nasa tamang pag-iisip kahit pagkatapos tumanggap ng atake. Ang loser na ito ay nag-akusa na si Luan ay tumitingin sa kanya ng pababa. Malapit na siyang magreklamo tungkol sa forehead flick, ngunit sinundan na ni Luan ang atake ng isang malakas na sipa. Patuloy niyang tinamaan si M ng sunod-sunod na mga sipa habang itinutulak siya pabalik. At pagkatapos ng ilang hit, si M ay bumagsak na naman, ngunit kahit na noon, siya ay gising pa rin.
Ang kanyang katawan ay nanginginig na mula sa pinsalang natamo, ngunit nakatawa pa rin si M. Nagyayabang siya at sinabing, masyadong malambot ang mga sipa ni Luan. Alam ng ating MC na delikado ng ganito kaya't tinapik niya ang mga balikat ni M at nagcast ng spell na tinatawag na Binding Tree. Lumitaw ang mga berdeng ubas at hinawakan si M sa kanyang lugar. Itinaas ni Luan ang kanyang kamay upang makuha ang atensyon ng mga propesor. Sinabi niya sa kanila na si M ay gumamit ng ipinagbabawal na droga. Itinigil ang laban at lumapit ang isang propesor kay Luan. Tinanong siya kung sigurado siya, dahil kung nagsisinungaling lamang siya ay madi-disqualify. Nagtiwala si Luan at sinabi sa kanila na sigurado siya dahil maaaring makagawa ng droga na hindi matutukoy sa mga pagsusuri. Idinagdag pa niya na may ilang tao na pwedeng magbulag-bulagan dito. Napagtanto ng propesor kung ano ang tinutukoy ni Luan. Nagkomento ang ating MC na ang sinumang makakagawa ng maraming bihirang materyales sa kanyang nais at isasagawa ang pagsusuri bago ang laban ay ang may sala. Pareho silang tumingin kay Professor Elric at iyon ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Ang pahayag ni Luan ay nagbigay liwanag sa mga estudyante na may punto siya dahil si Professor Elric ay tiyuhin ni M. Nang marinig iyon, biglang nawala si Professor Elry sa kanyang upuan. Bumaba siya at lumapit kay Luan. Gusto ni Professor Elry na itanggi ang sinabi ng ating MC. Hindi siya makapaniwala na may estudyanteng mangangahas na isipin na ibibigay niya sa kanyang pamangkin ang droga at saka ay magbulag-bulagan dito. Ngunit ngumiti si Luan at sinabi sa lahat na mayroon siyang ebidensya. Nagpanik si Professor Elry ng kaunti at nagmungkahi na dapat lamang silang magsagawa ng panibagong drug test. Ngunit sinabi ni Luan na hindi na kailangan dahil ginamit na nila ang espesyal na elixir upang itago ang mga sintomas. Ang loser na ito ay nagsimulang maging mas nerbyoso. Tinanong ni Luan kung ano ang nais niyang ipanukala. Lumapit si Luan sa isang malaking puno at sinabi sa lahat na ipapakita niya kay Professor Elry kung ano ang kanyang tinutukoy. Gumawa si Gigachad Luan ng atake at sumabog ang buong puno ng kahoy sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang daliri. Ipinakita niya na ang atake na nakita ng lahat ay ang parehong daliring flick na ginawa niya kay M kanina. Ang revelation na ito ay nagdulot ng panginginig sa katawan ni Professor L. Idinagdag ni Luan na kahit na ang magic ni M ay mas mataas kaysa sa normal dahil sa pagsasanay, patuloy na tumatawa at gising si M kahit na natama ng atake. Sa kanyang kasalukuyang kondisyon, ang kanyang bungo ay nanginginig at kahit na 4 na tadyang ay dapat na nabali, ngunit patuloy pa rin siyang tumatawa. Tinanong ulit ni Luan ang propesor kung gusto pa niyang itanggi ito, ngunit nanatiling tahimik si Elry at iyon ay nangangahulugang isang bagay. Sa wakas, kumilos na ang dean at tinawag ang pangalan ni Professor Eli sa harap ng lahat. Ang matandang lalaki ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi siya makapaniwala na may propesor na manggahas na gumawa ng ganitong bagay sa sagradong testing ground. Tinawag ng dean si Elry at inutusan siyang sumunod sa kanyang opisina. Alam ng loser na ito na malaki ang kanyang pagkakamali. Samantala, pinanood lamang ni Luan na umalis si Professor Elry sa lugar, at kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, patuloy pa rin si M sa pagtawa at mataas ang pakiramdam. Pagkatapos, ang ika-4 na pagsusulit ay dumaan na parang bagyo. Ang mga pasilyo ng akademya ay puno ng balita na si Professor Elric ay tinanggal sa trabaho at si M ay pinalayas. Ang katiwalian ng pamilya Gary Hill ay lumantad din.
Nakakuha din ang ating MC ng bagong palayaw na expulsion maker. Nakita natin si Luan na nakatayo sa harap ng isang malaking pinto. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mapuno ng liwanag at iyon ay dahil siya ay tinawag ng Dean. Sa kanyang isip, hindi. Naramdaman niyang hindi ito ang kanyang tahanan dahil medyo iba ito. Habang masusing tumitingin sa paligid, napansin niya ang isang bagay. Ang pulang upuan ay ang tronong Karen kung saan nakaupo ang hari ng mga magician. Naguluhan siya kung ano ang ginagawa nito roon. Ang kanyang mga iniisip ay naputol nang dumating ang Dean at tinanong siya kung ano ang nakita niya. Habang sinusundan ng matandang lalaki, natuklasan ni Luan na ang lugar na ito ay nilikha ng hiwalay ng mata ni Malero. Narinig na ng ating MC ang tungkol dito. Si Malok ang pangalan ng leader ng mga demonyo na unang sumalakay sa kontinente ng Freya. Sinasabing mayroon siyang kapangyarihang pilitin ang isang target na magkaroon ng mga bisyon ng kanilang pinakamimithi. Ngunit matapos ang pagkamatay ng demonyo, ang mga bahagi ng kanyang katawan ay naging mga artifact. Sinabi ng Dean kay Luan na ipinakita sa kanya ng mata ni Malero ang mundong nais niyang makita. Sa madaling salita, parang Infinite Tsukuyomi ni Mother. Napagtanto ni Luan kung bakit niya nakita ang teritoryo ng kanyang pamilya at ang upuan ng hari, dahil nais niyang ibalik ang kanilang kaluwalhatian at maging pinakamagaling na magician. Tinanong din ng Dean si Luan kung hindi siya nagtataka sa nakikita ng Dean sa loob ng lugar na ito. Tumugon si RMC na may relaxed na ekspresyon. Ipinahayag ng matandang lalaki na nakikita niya ang isang mundo kung saan ang mga estudyante ay kumikilos bilang mga estudyante at ang mga magician ay kumikilos bilang mga magician. Siyempre, hindi magiging madali ang makamit ang mundong iyon, at pumayag si Luan dito. Ngayon, nakatayo sila sa harap ng isang malaking pinto. Bumukas ang pinto, ngunit bago pumasok, muling tumingin si Luan. Doon niya nakita ang kanyang sarili na may hawak na trepeo at binabati ng ilang estudyante sa paligid niya. Nakita rin niya ang isang pagkakataon kung saan siya ay nagtapos bilang valedictorian ng akademya. Ang mga larawang ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na dahilan upang ngumiti. Ilang sandali ang lumipas at nasa loob na sila ng opisina ng Dean. Inalok ng matanda si MC ng isang tasa ng tsaa. Nagpasalamat si Luan para sa magandang kilos at habang umiinom ng tsaa, nakatitig ang Dean sa kanya. Ipinahayag ng Dean ang dahilan kung bakit tinawag si Luan dito ngayon at iyon ay para tanungin siya ng isang tanong. Sa isang mausisa na anyo, tinanong ng Dean kung paano nalaman ni Luan na ginamit ni M ang burning flower at iba pang stimulants. Naging tahimik si Luan sa isang sandali. Pagkatapos ay sumagot siya na ang aura ni Mick ay medyo iba mula sa karaniwan. Inisip niya ang burning flower dahil mukhang agresibo ngunit nag-aalala si M. Mayroon ding abnormal na daloy at amplification ng kanyang mana. Patuloy na tinanong ng Dean kung bakit mas sigurado si Luan kaysa sa pagdududa. Idinagdag ni MC na sa laban niya kay M, ginamit niya ang pisikal na lakas at hindi magic, na nagbigay sa kanya ng kalamangan dahil ang barrier hall ay kontrolado lamang ang magic at hindi lakas. Ito ang kanyang alibay. Naisip ni Luan na hindi niya kailangang ipakita na mayroon siyang player's eye. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kahit na matapos ang lahat ng pinsala na natamo ni M, tumatawa pa rin siya, at iyon ay maaring ipaliwanag lamang sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng burning flower. Patuloy na sinusuri ng Dean si Luan.
Iniisip niya na ang estudyanteng ito ay 16 na taong gulang lamang at mayroon ng matalas na mata para makita ang mga pagbabago sa isang kalaban. Napansin din niya ang kalmadong paraan ng pagtugon ni Luan sa mga sitwasyon. Humingi siya ng paumanhin dahil sa insidente. Tiniyak ng dean na hindi makakapinsala sa kanya ang pamilyang Garihil sa anumang paraan. Idinagdag ng matanda na mayroon siyang alok kay Luan. Tinanong niya kung nais ba niyang sumali sa Grand Festival sa ika-7 buwan ng taong ito bilang kinatawan ng akademya, na ikinagulat ni Luan. Inisip niya na ang pagiging kinatawan sa Grand Festival ay isang posisyon na hinahangaan ng lahat ng estudyante. Iyon din ang dahilan kung bakit siya personal na tinawag sa opisina ng dean. Pumikit si Luan habang iniisip kung ano ang sasabihin. Nagpasalamat siya sa dean para sa alok ngunit binanggit na may isang problema, at iyon ay ang karanasan. Ipinahayag niya na hindi siya nagkaroon ng tunay na karanasan sa labanan sa nakaraang 5 taon dahil sa kanyang mana evocation disorder. Nagkaroon siya ng tahimik na 5 taon sa akademya at hindi niya alam kung makakapagsabayan siya sa mga henyo na lilito sa Grand Festival. Ngunit ang kanyang mga alalahanin ay itinaboy ng dean na nagsabing hindi ito magiging problema. Tiniyak ng dean na karapat-dapat si Luan na tawaging kandidato sa panalo. Bukod dito, sinabi ng dean na isa pang nakakatakot na bagay tungkol kay Luan, isinasaalang-alang siyang isang lihim na sandata na lumitaw mula sa wala. Hindi ito inaasahan ni Luan at namula. Idinagdag ng dean na sa ibang mga kalahok, si Luan ay magiging isang dark horse, walang impormasyon tungkol sa kanya at hindi sila pamilyar sa mga paraan na makakapag-counter sa magic na ginagamit niya. Nagiging mas nasasabik si Luan. Lagi nang nasa huli ang kanilang akademya sa mga nakaraang paligsahan at walang sinuman ang tumingin sa kanila, na nangangahulugang mas madali silang makakakuha ng bentahe. Nakaklench ang kanyang kamao habang muling tinanong siya ng dean kung interesado ba siyang makilahok. Sa matinding sigasig, sumigaw siya na susubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Habang nagtitiwala ang dean sa kanya, sa wakas ay nakatanggap si Luan ng pagkilala at makikipagkompetensya sa mga henyo. Sa tamang oras, may kumatok sa pinto. Nang pumasok ang tao, ipinaalam ng dean kay Luan na mas makakatulong sa kanya ang isang body arts class kaysa sa isang magic class. Kaya't inimbitahan ng dean ang isang propesor upang tulungan siya sa body arts. Nakilala ni Luan ang lalaking ito, lalo na nang binati siya ng taong ito at tinawag siyang isang desperadong estudyante. Tinanong ng knight kung ano ang nangyari sa kanyang mukha at kinumpirma kung ayaw ni Luan na makita siya. Siya si Sir Jeter, ang leader ng Knight Order ng Folden Territory. Isa siya sa mga tanging 5-6 na ranggo na knight na umiiral sa Radiant Kingdom. At siya rin ang parehong tao na nakatrabaho ni Luan noong ikatlong pagsusulit. Hindi niya inaasahan na tatanggap siya ng body arts class mula sa kanya. Bago sila magsimula, sinabi ng knight na may ilang bagay na kailangan niyang tiyakin. Narinig ni Sir Jeter mula kay Professor Hyhail na si Luan ay isang espesyal na magician na walang ibang magagawa kundi makipaglaban sa malapit na distansya. Tinanong niya kung totoo ba iyon. Sumagot si Luan na tama siya. Ipinahayag ni Sir Jeter na mula sa nakita niya noong nakaraang pagkakataon, maganda ang galaw ni Luan, tumpak at walang hindi kinakailangang kilos. Ngunit sinabi niya kay Luan na halata na hindi siya natuto ng martial arts. Sinabi ni Sir Jeter na ang mga galaw ni Luan noon ay epektibo sa mga ogres, ngunit isang bihasang knight ang makabasa sa mga ito, at anuman ang lakas niya,
kayang tukuyin ng mga kalaban na gumagamit ng body arts ang mga atake ni Luan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang balikat at hips. Sa kanyang isipan, alam ni Luan na tama si Sir Jeter dahil ang mga galaw na natutunan niya ay mga paulit-ulit na galaw lamang para sa misyon, kaya't limitado ang magagamit niya sa pagsasanay. Sinabi ni Sir Jeter na huwag masyadong mag-alala dahil kung matututo siya mula sa kanya, magbabago ang mga galaw ni Luan mula sa mga batayan. Tinanong niya si Luan kung handa na ba siyang simulan ang pagsasanay agad. Sinabi niya kay Luan na ang pinakamahalagang bagay para sa isang knight ay ang kanilang mga paa.